So bagong lahat, katapusan na naman ng buwan, hindi ng mundo. Bayaran na naman ang utang. So tumanggi ang Golden State kay DeMar DeRozan bilang kapalit sa sign and trade dito kay Kuminga. Nabanggit ko na rin dati na hindi magkaka-interest yung Golden State kay DeMar dahil mas gugustuhin ng Warriors ang isang role player na 3-and-D kaysa player na nagre-rely sa mid-range. Kahit pa parang mapapalitan nila or magkakaroon ulit sila ng katulad ni Sean Livingston. Ayaw di umano na magaya ng Golden State sa Clippers. Gusto nila pabata yung lineup. 3 players na kasi ang nasa mid-30s na sa kanilang starting unit. Meron din player ang tatamaan kapag nakuha nila si DeMar. Hindi si Butler kundi yung mga young player gaya ni Moses Moody at ni Brandon Podziemski dahil sa playing minutes. Yung 24 to 25 million masasakop ni DeMar ang tax apron ng Warriors. Sa ngayon, available pa sa kanila yung mid-level exception dahil above pa sila sa first tax apron ng nasa 25 million. Kahit sila yung team na wala pang galaw sa free agency sa kanilang roster, pero ni isang report walang nakalagay doon na either isa kina Butler, Steph at Draymond nagre-request na sa management ayusin yung lineup for next season. Dahil naipit pa rin naman sila dito kay Kuminga, malaki kasi yung impact nitong si Kuminga sa galaw ng Golden State sa free agency. At kung sakali, malaki din ang magiging impact ni Steph sa management kung sakaling siya na ang magsalita pero wala ni isa sa kanila ni na Butler ang nagparamdam. Mukhang hindi nagpapanik yung Golden State sa kanilang offseason at kaya pa nilang baratin ng todo si Kuminga at tumanggi pa sila kay DeMar DeRozan. Yung reported kasing $90 million na offer ng Suns sa loob ng 4 taon para dito kay Kuminga, ayaw niya pang tanggapin yun. Meron pang first right to refuse ang Golden State. Kapag inabot si Kuminga ng until October na wala siyang contract, sa ayaw niya at sa gusto tatanggapin niya yung $7 million na qualifying offer. At least yun, no trade clause at isa pa kapag natapos yung kontrata, unrestricted na siya, pwede na siyang pumunta sa kahit anong team. Ang Denver Nuggets naman, tinrade nila si MPJ at ang naging kapalit 3 players, si Hardaway, Valanciunas at si Cam Johnson. May isang player ang posibleng matanggal sa Nuggets kung hindi makukuha yung isang contract at isa siya yung player nilang eligible na rin, si Christian Braun, ang nagpabuhay kay Andre Iguodala at nagpasimula na bantayan sa NBA draft yung mga nanay. So bago kay Christian Braun, kay MPJ Batang Quiapo muna. Nagbakals pa ako kanina eh. Sa mga write-ups kasi, lalaban siya ng pang-scoring title para sa Brooklyn next season. Kasi siya na ang first option. Pero hindi yun ang aabangan ng iba mga fans kay MPJ. Kundi ilang assist ang gagawin niya sa first 10 games. Di ba ayaw niya mamasa? Pero base kasi sa stats, kapag si MPJ nagkaroon ng at least 4 or pataas na assist, malaki ang tatamaan dun, at least times 2 or times 3. So siya ang magiging leader sa tayaan. Dahil si MPJ sa buong karir niya, meron lang siyang 1.4 assist per game. Kaya sobrang laki ng parlay or tatamahan sa kanya kapag sa first 10 games niya sa Brooklyn Nets kung itataas niya agad yun. At dun palang mababago ulit kapag nagkaroon ng mas maraming assist si MPJ. Si Christian Braun, integral part ng Nuggets. Nasa 15 points, 5 rebounds, 2 assists, 58 and 39% sa field last season. Halos MPJ numbers yun sa loob ng 33 minutes. At siya yung player na may pinakamababang turnover rate sa Denver Nuggets, nasa 1 per game. Kaya no choice talaga doon ng Nuggets kundi i-trade si MPJ sa ibang team dahil makakasabay niya yung kontrata dito si Christian Braun. Pwede na kasing pumirma si Braun ng nasa at least $150 million na kontrata at papatak yun ng $30 million per year, base yun kay Bobby Marks. Ito kasi yung hinahabol ng 3 players na humihingi ng malaking kontrata dahil nasa average na lang yung $30 million per year. Kahit pa above average si Braun pagdating sa kanyang points per game, pero kung pagbabasihan yung kanyang true shooting percentage, 90% rate at mataas din ang kanyang plus-minus rating. Saka si Christian Braun ang number 1 player ng Denver Nuggets pagdating sa transition offense nila dahil lagi siyang nauuna kapag pass break ng Denver. Kahit sinong player ang isama sa kanya or isama siya sa kahit kanong lineup, nagiging compatible siya. Yung $30 million kasi na yun, base yun kay Jalen Suggs. Bago kasi nakakuha ng 150 sa loob ng 5 taon itong si Jalen Suggs noong 2024, meron siyang average doon na 12 points, 3 rebounds at 2 assists per game.
47 and 39% pa siya dun. Mataas din ang defensive rating ni Jalen Suggs na sinunda ng 16 points, 4 rebounds at 3 assists nitong 2025 bago siya na-injured. Yung nasa $30 million per year ay 17% ng salary cap ngayon. Hindi siya ganong kataas, hindi rin siya ganong kababa. Baka naman sabihin ng iba, paano mo nasabing hindi ganong kataas yung $30 million per year? Dahil ang theory nun, kapag merong isang team na may 4 na players na merong $30 million per year, papatak sila ng $120 million sa payroll. 4 na players yun. Magkakaroon pa sila ng sapat na cap space para makapagpapirma ng ibang player. Kung ikukumpara yon sa team tulad ng Boston na meron Tatum at Brown, meron agad silang $107 million. Ang pangatlong player nila doon, si Derek White, na meron $28 million na papatak agad ng $135 million sa kanilang payroll, 3 players pa lang. Kung merong 4 na players na nasa $30 million per year ang isang team, nasa 4 na player na yon. At kung ikukumpara sa 135, makakagawa pa sila ng panlima. Tulad sa Atlanta na inilagay doon si Nickeil Alexander-Walker na merong $15 million, kaya ang magiging total $135 million katulad ng sa Boston pero 5 player kumpara sa 3. Ganong ka-flexible yung kontratang ibinigay dito kay Jalen Suggs at posibleng ibigay din kay Christian Braun at yung isang player pa kay Dyson Daniels ng Atlanta Hawks. Naging most improved player ngayong 2025, still leader, all defensive team member at nag-average ng 14.6 rebounds, 4 assists, 3 steals, 49 and 34%. Nakalinya na rin siya sa contract extension at nasa range din siya ng kontratang binanggit ko kanina. Pwede pa nga mas mataas. Next year pa naman talaga magte-take effect ang kontrata kapag pumirma ngayon sina Braun at Daniels. Sa lineup kasi ng Hawks, 3 players doon ang merong $30 million pataas. Jalen Johnson, ang isang player na nabigyan ng ganong kontrata, si Kristaps Porzingis na 1 taon na lang ang natitira, expected bababa ang kontrata niya sa susunod na taon at pwede makipag-swap ng kontrata kay Daniels. Kasama pa si Trae Young na mayroong $45 million na pwede na rin pumirma ng extension. Kung titingnan yung Atlanta Hawks, meron silang 2 players na mayroong tig $30 million, isang player na $45 at 2 tig $15 million. Papatak agad sila noon ng 5 players at meron pa sila natitirang at least $14 million sa kanilang cap space. Si Dyson Daniels, isang missing piece type player, yung inilalagay sa isang contender na team para maging champion tulad ni Derek White, Holiday, Caruso, KCP na mga defensive player na naging malaki ang impact kapag playoffs. Doon talaga sila nagagamit na maayos. Sa ngayon kasi mataas din ang value so far nitong si Daniels. Pero sa ngayon wala pa rin report kung kailan siya makakapirma ng kontrata dahil posibleng mag-trade ang Hawks para lang ma-retain siya.